Nakalimutan ko may hamos pala dun. Bababa. Unlike dito na ano yun? Grabe, di ko napansin, may bato pala dun. So meron pala tayong pupuntahan ngayon lugar sa dito sa Barangay San Rafael. So try natin, marami pa naman tayong kasi. Titingnan natin kung tapos na ba yung kalsada doon na paakyat. Pero hindi na tayo tutuloy sa mismong barangay. Doon lang tayo sa baba. Kung saan naputol yung kalsada noon. Yung naglakad si Mark. So dito siya dadaan ng Barangay Gugon na yan. Kasi doon sa amin, sa Barangay San Isidro, hindi pa siya totally sementado. Pero nakakadaan yun, mga dirt bike, ganun. Pero yung mga ganito, pwede dumaan doon. Eh, mas maigi na dito. Para mas maayos yung ano natin pagdaan. So, try lang natin siya punta. Yan, shout out sa mga taga Barangay Gugon. Nakalimutan ko may hamos pala dun. Last napunta ko kasi dito. Ano pa yan yun? Hindi pa siya sinemento. Eh siguro napansin sa vlog ko na ang tagal ng panahon hindi pa nasisemento yung lugar na yun. Kaya ngayon muntik na tayong sumubsob. O muntik na tayong lumipad. Napakalayo ng Barangay San Rafael dito sa Gugon. Nasa 7 kilometers yata mahigit. Muntik na ako dun ah. Sorry naman. Kala ko nakasabayan. Sa mga ganitong lugar, napakaganda magmotor, yan, mamasyal. Kasi kahit napaka init ngayon, alam nyo naman, ang panahon natin ngayon, napaka init na ng ng araw. Siyempre, mainit talaga yung araw. Kasi yung dadaanan mo naman, ganito, mapuno, wala siyang, hindi, kumbaga yung kalsada dito may siyang harang na mga puno, kaya kahit maglakad ka dito ay okay lang. Hindi ka naman dito hindi ka naman dito iinitan kahit maglakad ka. Ganyan, may initan ka sa mga ganito. Yan, ganito ang mga open. Pero pagdating mo naman sa unahan, meron naman siya mga puno na makakasilong ka kahit naglalakad ka. Kaya napakasolid sa mga ganitong probinsya. Lalo na kung galing ka sa magulong Maynila, magulong traffic, kasama na magulong tao doon. Biruin mo, saan tayo nakarating. Nakarating na naman tayo dito. Doon sana sa amin, malapit sana to eh. Papuntang San Rafael, napakalapit lang talaga. Ang problema lang nga, putol pa yung kalsada doon. So mamaya, try natin pumunta doon, isama na natin dito sa vlog yung kalsada hanggang doon sa putol, kasi pabahay na yung putol doon eh. Sa ganito namang mga senaryo, nakakatakot dumaan dito sa gabi. Kasi probinsya pa to eh. Kumbaga naniniwala pa yung tao. Siyempre kung naniniwala ka, totoo. Pag hindi ka naniniwala, hindi totoo. So, sisilipin lang natin yung bagong kalsada doon.
So meron tayong dinaanan ditong kalsada na rough road. Siguro tapos na rin yun. Kasi noon may dinaanan tayo yun na nakakapiranggot na putol eh. Ito siguro yun eh. Pero ngayon oh, pati ito bago na rin to oh. Nung nakaraan naman tayo dito wala pa to oh. Siguro pinalitan na rin to o pinalawak. Kasi doon ang tanda ko talaga wala pa tong kalsadang to noon. Diba? Bago pa. Ayun nga, ginagawa pa yung kalsada dito. Pinapalitan yung mga dating kalsada. Ito na yung Tanawin. So may ano na, ganun pa rin, marami pa rin harang na puno. So dito sa unahan ay hindi nasakop to ng Barangay Gugun. So bali ang sagsasakop na nito ay San Isidro, pero hindi pa dito, maganda pa sa unahan. Sa Reggie yun. Dito naman sa lugar na to, kung mapapansin nyo naman to, halos mainit na sa kalsadang to. Kasi yung mga puno doon mabababa. Unlike dito na ano yun? Grabe, di ko napansin, may bato pala doon. Muntik na tayo sa Mempla. Isa pa sa delikado sa kalsada, yung ganitong panahon, yung malakas yung init, tapos may mga puno, hindi mo makikita dyan yung lubak ng kalsada. Kaya napakahirap din dumaan sa mga ganito. Pero na lang kung espaltado yan tapos wala talaga siyang lubak, napakaganda. Diba? Hindi ko makita. Kahit maliwanag, hindi siya para siyang invisible pag malayuan. Pero pag malapit na, saka mo na makikita na meron na palang lubak, merong kahoy, may bato. Ito siguro, sakop na siguro to ng ano eh, ng San Isidro eh. Dito naman sa amin sa bayan ng Puerto Diaz, ito yung pinakamalayo na lugar o na barangay. Kasi nasa 7 kilometers to from Gugun. Dun sa amin siguro nasa 5 or 4, ganun. So yun, mga taga San Rafael sila. So napakalaking ginhawa ng mga taga San Rafael gawa ng kalsadang dito o kalsadang to. Kasi nung nag-aaral pa ako, inaabot ng 2 oras yung lakaran dito.
Pero first ever na, so first time ko makaranas ng lakaran na tinatawag ay nag-DRT kami. Yun ang hindi ko makakalimutan ng lakaran na yun. Kasi 3 oras kami naglakad. Papunta pa lang, 3 oras pabalik. Di nasa 6 hours yun. Ito yung kalsada oh. Tapos dito pupunta sa San Rafael. Sana makakadan tayo dun mamaya. So kung magagaling ka dun sa San Isidro, dun na yung lusot mo, punta na dito. So, dito sa lugar na to magdahan-dahan na tayo kasi meron ng mga ganyan. Siguro tumapon tong semento, hindi na tinanggal. Tsaka hindi ko makita kung may bato o may kahoy sa kalsada, gawa ng may lilim eh. Eh madalas pa naman sa may lilim na ano yung bato na kalagay. Pag may nakita tayong bagong kalsada, yun, sign na yun na malapit na tayo sa Barangay San Rafael. Yung dating 2 oras na nilalakad natin o nilalakad nila noon, ngayon halos wala nang kalahating oras pag ginamitan mo ng sasakyan. Mas okay dito yung motor kaysa bisikleta. Eh mas marami yatang paakyat dito kaysa palusong eh. So napakasarap talaga mag-ride pagkatapos mo na o pagkagaling mo sa lugar sa kumbaga napakasarap talaga mag-ride sa mga ganitong kalsada. Kasi hindi mo dito iisipin yung traffic, yung ulan, ganyan, mainit. Kasi nakaraang araw dito umuulan eh. Parang dinala natin yung init dito sa Bicol. kaya napakasarap ng mag-ride sa mga ganitong lugar kasi hindi siya nata-traffic. Tsaka dito sa mga ganitong kalsada, napakahirap niyang dumaan. Yung may mga lumot-lumot, naku po, kailangan nun dahan-dahan ka lang, baka sumemplang ka, kawawa. Dito rin pala sa lugar na to, meron din ditong ano eh, yung truck na nabalahaw dito. Ayan yung buhangin pa ko. Yun na, di ko lang sure kung nandun yun, nabalahaw yung truck. Ilang linggo rin yun nandun. So ibig sabihin nun, malapit-lapit na tayo ng konti. Ayan yung bundok sa baba oh. Oh, ito malapit na talaga tayo kasi ito na yung bago. Ito na yung kalsada. Kasi dito ko iniwan si Mark nung nung pumunta kami dun eh. Ibig sabihin malapit na talaga tayo. So pag dating natin dun, hindi na tayo aakyat. Titingnan lang natin kung tapos na yung kalsada. Sa yung naputol na kasi yung kalsada na yun, kung ang putol nun, dun na mismo sa may barangay, pag-akit mo talaga ng mga yung pinakasentro ng barangay, nandun yung naputol na kalsada. So pumunta tayo dito noon ay May, June, July, August, September, October. So 5 buwan nakalipas. Nandito na yun sa unahan kasi meron na, nakita ko na to eh.
Napakaganda na ginawa nito kasi tinabas ng halos kalahati yung kalsada. Ang problema lang, napaka taas pa rin ng kalsadang to. Kung mapapansin nyo, napakalaking palusong nito o napaka lalim ng palusong. Ano rin pala dito nung nakaraan, nagpiesta. Ito rin yung kahuli-hulihan barangay na merong fiesta. October 23 yata dito yung fiesta, o 24, ganyan. Dito dahan-dahan na tayo. Ayun, ay thanks God, tapos na nila gawin. So ito kasi dito sa bandang to, yan, ito yung putol na kalsada noon. Yan, packet na yan, no? So bali tapos na. Yan, itong packet na to. So ituloy natin sa taas. Yan. Napakahabang akit na ito. Napakahaba pa nito ng naputol noon. Buti na lang nung pumunta kami dito, hindi siya umulan kasi yung NMAX yung dala ko. Sigurado hindi makakano yun. Ito na yung mga bahay. Ayan. So okay na, goods. Shoutout sa DPWH. Tapos nirahan yung kalsada dito sa Barangay San Rafael. So ito na yung Barangay San Rafael. October 23-24 pala yung pista dito. So ito na yung court nila. Ito na yung pinaka-sentro. Diba? Napakaganda. Ayan yung sentro. Ito yung court. Ayan, malawak din to eh. So bababa na tayo. Yun yung simbahan nila, oh. So good job sa DPWH dito sa Puerto Diaz. Natapos na yung kalsada dito sa Barangay San Rafael after many years ng pagtitiis ng taga Barangay San Rafael. Sa wakas at natapos din. Sana tumagal to ng ilang dekada, isang siglo man yan nang hindi to nasisira. Kasi ang kalsada naman, pag walang dumadaang truck, walang dumadaang malalaki o heavy equipment, hindi siya basta-basta nasisira. So siguro wala na ring dadaan dito mas mabigat pa sa jeep, sa kotse, ganyan. Ang problema lang dito, napaka lalim ng palusong pag galing mo ng baryo ng San Rafael. Yan. So napakalaking ginhawa nito napakalaking ginhawa nito sa mga taga Barangay San Rafael. Dito pala siya naputol sa may sa may tulay. So yun, emburnal lang ginawa nila. So ayan, goods na. Yan, maraming salamat sa lahat ng nanonood. Nandito na naman po ako ulit sa bayan namin, sa bayan ng Puerto Diaz. So dito ako naman nag-ikot-ikot kasi in-update ko lang yung mga kalsadang napuntahan ko, yung lugar na napuntahan ko noon. So ngayon po ay dito na natin tatapusan ng ating vlog. Yan, maraming salamat sa lahat ng tumapos sa itong vlog. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at comment sa aking Facebook page. At huwag niyo pong kalimutan i-follow ako sa aking Facebook page at paki-subscribe po ako sa aking YouTube channel at paki-hit niya rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking bagong upload na video. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye. Ride safe. See you next vlog.